Ayun, welcome back sa ating review channel at ano na pa rin. Hanggang ngayon, goal pa rin namin mag-guess si Low Eclipse. So, nakita niyo, hindi pa natutupad yung wish namin. Sana sa Pasko, matupad yung wish namin. Shoutout pa rin sa mga laging nanonood at sumusuporta. Meron tayong mga special shoutout. Merong nag-offer, Coronac pangalan, nag-offer gumawa ng backdrop para sa atin, tsaka frame. Merong nagpo-provide ng ano tawag nito? Judging pa nila ng haba, minsan mas mahaba pa sa judging natin. So, Malapit na kami magpa-audition ng pamalit kayo. papalitan na. Nanganganib na. Consistent commentary din yung Katana. Oo. Si KTN. KTN. Ayun. Magaganda yung maraming sobrang magaganda yung mga insight. And nadadagdag lalo sa perspective natin kasi di naman natin talaga mako-cover ang lahat. Tuloy pa rin tayo sa review ng mga ano bang tawag natin dito. Parang Ahon 15 preview ng mga pwedeng mangyari. And ngayong episode, isa sa mga dadaan natin. Ang dadaanan natin, hindi pala isa, dalawa agad sa isang video. Kundi dalawa silang sasalang sa Ahon. Hindi sila yung magkalaban. Pero ito ay medyo masasimulate na natin. Ang dadaan natin is Lipcram versus GL. GL, alam natin, sasalang yan sa finals na isa buhay. Hype yan. And then Lipcram, makakalaban niya si Sayad. So Sayad nakalaban rin ni GL, oh. Parang malapit na sila mag-three-way, Three-way. Sayad GL natapos na, Lipcram Sayad. Nga, kompleto na pala. Pero memorable yung mga battle. So sana memorable din yung kay Lipcram Sayad. Sobrang lakas. Ang Sayad GL ay sobrang lakas din. Most likely, itong Lipcram Sayad, grabe din tong pwede nilang abangan dito. Si Lipcram may alam naman natin na ang preparadong Lipcram ay nakakatakot kalaban dahil di mo alam sa nuhugot ng angle. Si GL naman din, di natin alam ano yung laro na dala niya. So, meron tayong mga inaabangan lagi sa kung ano ibabagsak niya. Ayan, simulan natin. Tig-2 minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Valenton 10, Jill. Yo, walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme, pero akin yung taon, Walang nakapansin? Sabi ko, ano ba si MB? Kaninong marshal? Gaano kagago? Saan? Kailan? Paano maging? Sino ba si? Mga panghalip na pananong, pero di ko na ginamit. At ngayon yung malalaman ng sagot sa bakit. Game! Doon maraming nalito, no? Kung hindi lang napanood yung MB. Laban niya kay Marshall na parang wala agad effect. Parang wala, hindi tungkol kay Sayad, kay Lipcram. Tapos walang context. Kasi ang context niya is kailangan mong balikan yung mga past battles niya. Mahilig si GL sa ganun. Yung mga Easter egg. Yung parang... Pero sobrang risky nun no? Kasi ilang lines din yun. Tapos ilalagay mo doon na unless sobrang magampanan niya yung kailangan niyang gawin for the battle, yung mismong linya ng mga binanggit niya na yun, na kung makonect niya ng solid na solid kay Lipcram. Ang risky rin doon is kapag hindi masyadong memorable yung linya na ginamit niyang pang callback, lalong confusing para sa mga tao. I think isa yun sa mga naging effect nitong ginawa niya. Kasi unless... Naging confusing din talaga siya for, I think, 95%. Ang daming kinailangan pa mag-explain ng ano niya yun kay Marshall. So, majority talaga, di naabot yung part na yun. Pati delikado kasi pwedeng para sa kanya sobrang lakas nung nire-recall niya. Pero pwedeng hindi naman kumonek sa majority ng audience yun. Kaya parang, okay, ganun yung magiging medyo kailangan mo siyang subaybayan no? Parang kung nanood ka dyan, well, let's say first time mo, o kaya iba, ang dami mo na nadaan ng ibang laban, tapos anong pinagsasabi nito? Parang hindi agad ko connect
Pero yun, for context, kasi ginamit niya doon yung mga who, what, where. Pero ang wala is why. Yung sinasabi niya dito. Ngayon ko lang gagamitin yung why. Unang bakit? Bakit? Kasi old gods ka namin. Sheesh! Yeah! Yung tugon ni Arik, pero di ko kasalanan ba tunog sarcastic? O style niya, style mocking. Sasabihin, ang daling gawin ng train of thought. O alam ko, kaso ba't di nyo nagawa mga 6 years ago? Iba yung madaling gawin sa madaling gayahin, tama. Iba yung classical sa remix at lilipas din yun. Iba yung symphony ni Mozart sa Nokia ringtone. Iba yung malalim mag-compose sa mababaw mag-cover. So please think, kung susunod ka lang sa lyrics, siguradong lip-sync. Lip-sync. Last nung ano, no? Nung paghahambing nung Mozart sa ringtone. Kasi may composer dati, no? So kung inabutan niyo yung ano ba? Hindi app tawag dun no? Function. Hindi pa siya app before yung mga lumang phone. Pero kasi kunyari 3310 kung inabutan mo yun. Ang tawag dun sa function na yun mismo is composer. Tapos parang depende sa nota-nota na tininig. Notes talaga nilalagay dun. Oo. Naalala ko nga meron sa mga song hits minsan, sa dulo, yung likod, parang code para sa kung ano-anong mga chorus ng kanta. Oo. Kung ano yung mga pipindutin. Tapos hinambing niya sa Mozart, which is famous composer. Mahilig si Jill sa ganito, no? At saka I think ang mas direct na comparison doon is yung hindi ko lang alam kung anong piyesa, pero kasi 'di ba uso dati sa mga 3310 yung ringtone. Specific ng hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ng piyesa. Pero puro classical yun kasi 'di ba kapag 100 years ng wala na siya. Parang free use na siya. So at saka Mozart pala yung pangalan ng ringtone. Oh, yung mismong ringtone, ang title ay Mozart. Oo. Pero talaga? ang totoong composer is iba, Francisco Tariega. Kinugel ko lang. Oo, ayos. Pero ganun pa rin yung thought. Pangalan ng hindi ako sure. Hindi kasi ako familiar sa mga pero yun yung napakinggan ko, yun yung unang pumasok sa isip ko. Specific piece siya ni Mozart na yun yung ringtone ng Nokia. Pero yun nga, pag ginambing mo, iba yung tunay na piyesa. Na kahit sabihin mong pareho naman siya ng mga nota na ginamit, pareho din ng tempo and everything. Pero magkaiba pa rin siya, di mo pwedeng i-compare. Which is kinoconnect niya sa train of thought na parang ginagawa na namin, ay parang ito lang yung gagawin ko sa harap mo. Pero hindi Hindi ganyan yung quality ng ginagawa ko. Tinatry mo yung parang ginagawa ganyan yung ko. punto natin kay MZite. Kunyari, parang yung MZite versus Poison sa paggamit ng style ng iba. Kay Poison, nagagaya niya yung style na way pa din niya. Parang Poison 13 way of copying the style. May specific siyang flavor na nilalagay dun sa style na kahit papano nagiging kanya pa din. Kaya niya na-own yung Mokoji na title kasi siya yung pinakamagaling sa ganun. Tapos kay MZite naman, pag ginagaya niya, sure, effective, line per line, punchline per punchline, maganda. Pero iba yung pakiramdam. Parang yun nga, parang ang ganda ng parang yun nga, nakikinig ka ng ringtone lang ng cellphone na luma kaysa sa maganda doon kasi alam mong yun, pero alam mong hindi yun. Alam mo yun, yung feeling na ito yun kanta na yun pero hindi ito yun mismo. Alam mo siyang ganun. Kulang. Parang nung sinabi mo si MZite versus Emma, tas yung Marcong Bungo versus number 144. Inown niya yung niya dun paano niya ginamit. Lupit. Tsaka si MZite yung ng train of thought din na sinasabihan ni GL dyan So pareho ng inline din dun sa napag-usapan natin last time. Kasi si MZite yung nag-train of thought na dinala niya sa finals. Kaya train lang ng train
habang sumasakay yung tao habang ako na bahala mag-isip ng bago kasi yun daw yung bagong meta. Ha? Aking lumang laro? Hindi. Ang bagong meta ngayon ay i-call out ako. Ano? Yo! Kasi tawag nila sa punchlines, drops. Drops. Ayos naman, pero marami silang naaambunan. Oo, kinokolekta ay drops. Boy, bulag ba yan? Di na yan drops. Hoy, ulan na yan. Pero di yan sukatan ng sulatan at walang sabit. Bakit? Simpleng ambagan ng ideya. At tinotolerate yun. Oh, it's raining in Manila. Sabay-sabay mag-brainstorm. Hello, boys. Libre ka ba? Libre kita. Bakit? May ideas ka ba dyan? Para ako ay sumabay. Cleopatra, hihingi ng drop sa poison para pumatay. Kaya nakagat ng ahas. Yung eksena dyan legit. Matapos sumipsip sa poison, spit naman ng lepwe. May sarili siyang version ng kay Sinyo, no? Yung ulan, ambon, bagyo. Ito, drops, ambon, ulan, raining Manila, brainstorm. Tapos tawid sa drops ng poison. Pero smooth lang no? Which is, well, kaya nga siya sumikat dahil doon. Smooth lang. Ito may tsura ni, lip cram. Lagot ka sa akin. Lagot ka sa akin. Oo, no chill. Sa rapper na low skill, huy feel. Isa ka lang isdang sumasabay sa agos ng dagat na may oil spill. For real. Polluted na yung liquid yung iyong binasbas. Yung deliver solid pero linya gas-gas. Tas-tas, walang bagong formula. That's whack, you're stuck sa basic. Silipin mo, solution ko. Oh fuck, acidic. Kasi skim ko ay mixture ng chlorine, cider, oxidizer, toxic geyser, toxin, viper, using hyper, stone denizer, stonefish, spider, morphine, Pfizer, urine, diaper at yun lamog ka. All in, fire, tongjin, lighter at bubom sabog ka! Siya nga ba? Wait lang, di ko na ano yun Di ko na nasundan lahat yun Pero may relationship bawat pares, no? Meron. Kasi nga, diba, iba't ibang poison, iba't ibang toxic substance, pero bawat kinakabit niya na OE sa IR, may connected pa rin sa isa't isa. Parang, diba, urine sa urine diaper. Ano yun? Sa Pfizer. Ano daw? Morphine. Morphine ba yung Pfizer? Send mo na lang sa amin, GL. Chlorine, niya gas-gas. Tas-tas, walang bagong formula. That's whack, you're stuck sa basic. Silipin mo, solution ko. Fuck, acidic. Fuck. Kasi skim ko ay mixture ng chlorine, cider, oxidizer, toxic geyser, toxin, viper, using hyper, stone denizer, stonefish, spider, morphine, Pfizer, urine, diaper at yun lamog ka. All in, fire, tongjin, lighter at bubom sabog ka! Pero hindi sa bawat pair. Hindi nga. Parang first three lang. Bawat pair lang pero connected pa rin naman, kunyari, morphine, Pfizer. Connected pa din yung dalawang pair na yun. Pero hindi siya ganun kaano dun sa... Hindi lahat. Parang ano lang siya, parang a needle is to a thread and to blah blah. So, parang ganun. Medyo, pero may konting relation. Yung other half naging ganun. More for the sake of rhyme. Multi. Pero ano pa din, kasi pareho namang ano yun Kaya stonefish, spider, pareho silang animals na may lason. May lason. Oo, tama. So, ang ganda pa din. Tapos, ngayon ko lang na-catch yung basic, tas acidic dun sa setup niya dyan sa na yun. Tsaka yung OFAC, hindi ba grupo ng rapper na may kanta yun? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Sa
Sa phase 2, hindi namin nalimutan ko yung pangalan. Nalimutan ko yung sa phase 2 po siya. Nalimutan ko yung pangalan mismo ng mga rapper eh. Kung sino yung nandun. Pero napapakinggan ko na sila eh. Tsaka may mga binali lang din siya ng salita. Like Oxy-dizer. Yung mga, hindi siya magkahiwalay. Pero Lakas pa solid din pa ano, rin. for, Solid pa rin. for a rhyme, di ba? Bilib nga ako sa mga ganun eh. Yung mga napuputol yung salita tapos magagamit sa rhyme. Pero buo pa rin yung thought. Para sa akin, si diba? Poison isang magaling doon. Si Blacksmith, oo. Blacksmith. Before siyang bugbugin ni GL sa sunugan. Maro eh. Pero di ba nasa ibang bansa kasi yun? Sa Japan. Baka nag-uuwian lang din. Parang ang nakikita kong mahilig nga sa ganun, yung mga sila eh. Yun, yung dalawa ngayon. Si Michael Joe tsaka si Blacksmith. Nung, di ba nagpunta sila Looney doon, Apex. Ganun yung... Samurai daw kasi mahilig manghiwa. Oo, hinahati yung salita. Oo. Balik ko ng mga 3 seconds. And... Alam mo, random, pakay ko Arson, Komodo na Dragon, unang SS ni Davion, Monoxide Carbon, Argon, Baygon nilang, beses na bayon ni kay, peste sa nayon, at ito'y higit pa sa 13 na lason. Talaga yung payoff dun eh. Lason pala yun. May bilang pa pala yun. Parang na Kendrick Lamar na. Kaya gusto kong bilangin eh. Kasi if babagsak kanya, more than 13 ba talaga? So, may Komodo Dragon. Sure ako may maglilista sa comments niyan. Unang SS ni Davion is Poison Breath. Corrosive Breath. Oh, kaso ngayon hindi na updated yung GL. Oo nga, may facet na kasi. May itong time na to. Wala pa. Wala pa. So dati, kung may para sa ba nagdodota dyan at hindi nagdodota, SS ni Davion, si Dragon Knight, pag level 6 na ultimate niya, poison yung atake niya. Kulay green. Ngayon, pipiliin mo na agad eh. Kung green. anong gusto mong dragon eh. So may Baygon pa, diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Mayroon akong hindi pa na-catch 11 lang to pero wag na natin ulitin. Kung nakahuli niyo lahat ng more than 13, lagay niyo sa comments para makita. Baka kasama yung katambal na salita. Ewan ko. Baka binilang niya. Toxic guys, sir. Morphine. Kasi Morphine Pfizer magkahiwalay. Oo, baka tama. Pinagsama niya sa isang Peste sa nayon at ito'y higit pa sa 13 na lason. Peste sa nayon to sa Kasi ako yung solo flight, ito yung todo hits. Ako solo when I write, ito apologist. Naka-party, naka-duo, kahit ano yung combo lip. Dahil di mo trip mag-solo, kay patay sa solo trip, mamaya na yung iba. Mamaya na yung iba pa eh. Patay sa solo trip. Ano solo trip? Pag drug burst ba yun? Mag-solo ka nag-droga. Solo trip ako naman ang naisip. Sa drug ba yun? Yun yung una ko naisip. Yun lang yung naisip ko. Patay sa solo trip. Wait lang. Solo, kay patay sa solo. Naka-party, naka-duo, kahit ano yung combo lip. Dahil di mo trip mag-solo, kay patay sa solo trip, mamaya na yung iba. Kasi hindi niya trip mag-solo eh. Dahil di mo trip mag-solo, ikaw ay patay sa solo trip. Baka lang din. Baka connect lang dun sa Hello Boys. Kasi talaga strike ni GL yung yung closing ng mga early rounds. Closing. Yung bago siya mag-reveal, no? Yung sa ground 3, bago siya mag-reveal ng round. Kine-cliffhanger niya yung audience. Okay naman, may may effect siya. Kung magpe-pay off talaga. Ikay patay sa solo. Hindi kasi duo or party, 'di ba? So parang baka ini-imply niya dito na marami kayo. Classic. Yeah. Yun naman talaga yung initial. Parang na yun, given na yun, given interpretation na yun. Patay solo trip. Pero isipin mo, 'di ba, kung yun lang yun, sasabihin mo patay ang hina. Ang hina. Babaw, 'di ba? Tapos kung wala siya ibang layer. Tapos as an ender, kaya hinahanapan ko, bakit solo? Anong mas malakas pwedeng drugs nga. Dahilan ng solo trip.
yung una kong isa sa mga una ko rin naisip is pag yung sa rides, yung mga nagso-solo rides. Kasi kapag walang tutulong sa'yo, di ba, kunyari umahon or kung may mabangga man, ganun. Ewan ko, hindi ko sure. Pwede din. Ano. Ender kasi, kung hindi Ender, hindi ko Kung hindi i-overthink. ender, okay lang kung mga setup lang, di ba? Pero bakit mo kasi puputulin doon yung round mo? Parang yun yung iniisip. Ibig sabihin na mamaya na yung iba. Kasama kaya yun? Or ano lang? Baka sila poison tsaka ako kasama sa sulat niya yun. Yung may dahilan. Ilan topic nyo? 10 ako, 10. Ako isa lang kasi isang train of thought lang yun eh. Joke lang. Maalas. Ang mahirap kay GL, no? Napatapik ako buong round eh, pero isa lang. Isa lang. Isang malakas. Sina umalas sa dibdib ko yung ano. 9 sa akin, 9. 9, okay. Ako, 9 din ako. Pero anong pinanatripan nyo na moment? Saan yung multi pa rin eh, yung sa gitna? Ang hirap kaya mag-isip nun. Sa akin, tinitingnan ko to listahan ko, tinitingnan ko kung saan yung pinakamahabang trend eh. So parang after nung ang meta is i-call out ako, isang trend na yung mula sa Poison Lip hanggang dito sa Solo Trip. Oo. Yung kay Cleopatra, no? Nag-umpisa yung parang Poison Drops. So parang ang haba nun, parang connect na scheme tsaka punchline yung ginawa niya doon. So, Connecte, babos. Go sa ano, para sa ano. Kapitolyo. Di man lang tinanong saan yung pinakamaingay. Tanginan to! Binigay agad. Tanginan to, napakahaba pa ng skim. Dicer, fire, dancer. Tapos magtitimpla lang ng gin. Tanginan to. Nalasing ako, paikot-ikot mo. Ayop ka. Yo! Yung mga all gods ay kinall out ng coups na yan. Mga wala na yun sa prime para masabing who's the man. O baka para maka-shortcut. Tus ka dyan. Maghahamon na lang mga thunders pa. Sus naman! Kasi yung mga hinamon itong engot, di na maka-all-out par, tipong lack of bar. Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War. Marami yung nagsabi sa akin, ako daw ay alanganin, di ko kayang sumabay sa'yo. Pero kahit di mo man maamin, alam mong may tulog ka sa akin, kahit repin mo, palo. Kasi nakasabay na kita sa tournament. Kaso itong current nyo sa second round, kinapos agad yung rima. Habang sa finals by, naging present ay yung lip cram ng new era. Talagang panalo bawat linya. Nagparte-parte sa kita. At kung tumalo sa'yo noon, ay binigyan ko pang partida. Sino yun? Emzai. Tama. Yung nag-finals, isa buhay finals nila. Which is, kaya talaga ni Lipra manalo dun eh, no? Para sa akin. Yung round 3 lang talaga. Sayang. Maganda yung, para sa akin, maganda start ni Lipcram ito yung usual, hindi pala usual. Ito yung signature na aggression niya kapag gusto niyang mangbura. Yung talagang didiktikin ka ng hinaharapang talaga ng attitude pa lang kahit di pa sa linya. Yung old god, sobrang dami na 'di ba? Simula nung ginawa ni GL yung magtatawag ng old gods. Pati yun nga daw ang bagong meta. Yung i-call out siya dahil nag-call out siya ng old gods. Pero parang yung angle ni Lipram, ngayon lang ata nagamit na yung tinatawag mo wala na may mahihina na. Parang kaya nga old gods, parang ganun. At saka maganda din yung maganda din yung sinabi niya doon na yung mga tinatawag mo na ang tawag doon, mga hindi na maka-all out. Tapos nag-end siya sa ang tawag dito, ang lip cram ng new era. So parang contrast din siya.
Na ba't hindi mo i-call out yung mga bago? Yung, di ba? Yung may Bakit hindi yung prime, new yung mga gods? prime. Ba't hindi yung mga nasa prime? Yun na nga, yun din yung hina-highlight ko na parang, parang lahat ng sumagot kay GL before is parang, anong feeling mo nagtawag ka ng old gods, ang dumating ako lang. Parang inaano Commercial. lang, minamak lang yung linya na ako lang yung dumating. Yun nga, parang si Marshall, di ba? Or payag ka, hinanap mo old gods, ang dumating, ito lang. Pero yung kanya, bakit mo tinatawag yung mga mahihina na? Di ba? Ibang Ang angle. problema dyan, tinawag siyang old god ni GL kanina. So, kaya tapos yung ender din niya mamaya, sabihin din niya old god din siya. So, parang, diba? Parang conflicting. Pero kung bago yung ganong pananaw tungkol dyan. I think si Lipcram lang din talaga yung nagbanggit. Iniisip ko kung meron pa iba eh. Pero siya nga lang nakapagbanggit. Sakto pa. Tignan mo yung, nakayin ko lang napansin yung suot niya. Yung parang sa Gladiator. Junior, senator. Kaso absent nung sunugan. Kaya nag-iyakan yung mga gago. Kaya paano ako papakitaan ng galing grupong 4:00 kung 1:00 pa lang tulog na ako? Ito ba yung nagtatawag ng all gods? Ito ba yung nagtatawag ng all gods? Tipong si Luniac, si Apex, yung hangad niyang sungkitin. Ikaw kaya mo lang magtawag ng all gods, ako kaya ko silang hindi siputin. Kaya ngayon, alam mo na, anong pinagkaiba natin? Ikaw tawag ng tawag sa kanila, sila naman tawag ng tawag sa akin. Real talk. Real punto. Pero ang galing niya kung paano niya tinwist eh. Imbis na siya yung masama. Di ba nireview ni Looney? Hindi ko na maalala. Nireview ni Berenekit doon niya to na parang sinabi niya na hindi naman daw sila tawag sa kanila yung assistant daw. Ganun yung technicalities. Technicality. Pero tawag pa rin ang tawag, di ba? Parang, kung sa narrative, pasok na pasok. Ang ganda ng point. Tapos parang, mali na nga, ginagawa pa ng pero battle yan. And feeling ko din yan yung naging redemption arc ni Lipcram dun sa issue na yon. Yeah. Kasi parang before dyan, napapahiya pa kupal di ba? Pag ina-angle sa kanya eh. Pero feeling ko dito pinaka na mas in-embrace niya eh. Which is one good way to to defend yourself against an issue na hindi mo mabura. Embrace mo na lang. Parang yung ginawa din ni GL dun sa joke lang yun. Wala nang pera na yun. Which is dyan naman sa battle na yun ang galing. So. Ang galing mula dito na-disarm na yung angle na yun, no? Dyan siya nadali. Tapos na-feel niya siguro na I mean yung kay Lipcram. Yung kay Lipcram. Dyan pinaka parang nabawasan yung effect ng issue sa kanya. Na tinulugan niya, tsaka di siya sumipot. Kasi after yan, parang mahina na yung mga sinasabi sa kanyang gano'n eh, no? Hindi na, wala na. Luma na. Wala na talaga. Naluma na. Kay GL, dito siya pinaka nasaktan dun sa freestyle niya. Hanggang sa siya na mismo yung nagbanggit sa mga laban niya. Critical hit si Lipcram. Critical hit. Critical. Ring ng ring yung telepono ko. Ang himbing ng aking sleep. Pagtingin ko, wow! All gods! Restrict! Hoy, wala ka pang napapatunayan. Puro ka kagad kayabangan, nagawa ka lang palakpakan. Yung pagtatawad, sinakyan nyo naman kahit wala pang karapatan. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Teddy Corpus. Kaya tigilan mo ako, Teddy Corpus. Uuwi kang may trauma at tulala. Nasa showtime ka ng iyong karir. Ngayon sa akin ka, mabubulaga. Summer later, rep and dame. Buong palo magre-react. Kasi di ako yung TVJ. Nasa palo masisibak. Paloma. Train of thoughts. Train of thoughts. Galing. Natulugan yun. Feeling ko hindi masyadong nakuha ng tao. Dahil inuna niya yung, di ba, kanina,
paano ako, ay, may tulog tong reping palo. Parang Oo. naulit siguro yung salita na parang, Oo. Actually, nung una ko din siyang napanood, parang ganun nga, hindi siya ganun kalakas kasi palo-palo. Hindi niya na-reiterate stress yung out siguro. yung sa palo masisibak. Tsaka Kasi nag-start sabi sa niya pa yung Teddy tulala, no? Corpus May eh. ano pa siya. May Oo nga eh. foreshadowing. May May foreshadowing. foreshadowing pa kay tulala eh. Nag-start Weekend siya sa tulala. Teddy Corpus. Sa mga hindi nakakaalam, vocalist ng Rocksteady. Rocksteady. So, naging host na sa Showtime. Si Super Ingo. Yeah, kuna. Matigal! Hanggang sa punta sa Bulaga, TVJ, tapos Palo Masisibak, which is yung scandal issue. Sa palo masisibak. Sa Palo Masisibak, which is Wala the double kung meaning nakuha na yun audience, sigawan yun. from Palo si GL. May movie ngayon yun, di ba? Talaga? Hindi Ay, oo, ata, si ano, hindi ba ata, hindi natuloy. sino yung director na yun? Yung nagdidirect lagi ng mga controversial. Namuta ko rin. Yung nagdirect din nung parang Malacanang na movie. Oo, director ng ng mga BBM apologies. Tama mo, mga Marcos apologies. Nakalimutan ko yung pangalan. Nakalimutan na pangalan. Pero hindi ba tuloy yun? Hindi ko alam kung di tuloy or kasi parang nawala sa radar ko. Pero kasi siguro hindi rin kasi ako hindi kami same ng audience, so hindi ko nakikita yung mga ganun masyado na post. Kasi di ako yung TVJ na sa Palo masisibak. Train of thoughts yung kanyang porte at sandatang panggiba. Para sa kanya, napaka-special tang ina. What if madali lang gawin yung train of thoughts? Di naman sa pinag-overthink kita. Kasi siya daw yung bagong mukha ng flip top. Talaga? Bagong foundation ng battle rap? Kapala. Huwag masyadong makapal yung apog. Hindi ka nakakatakot kahit pang balakid pa yung sinasalamin mo. Ibabad nyo to sa battle rap. Lulutang din yung pagkawak, pustahan, mangungulangot na rin to. Kasi sa ganyan niya na postura, nabibilog niya kayo. Kunyari, gets ko kanyang linya para matalino din ako. Sinasakyan lamang tong nerd sa kanyang breeding at posturang mataas yung grades. Walang mapipintas. Maraming halimaw dyan sa stage. Huwag kang feeling mas. Hindi nyo lang ma-appreciate kasi walang reading glass. Kaya kadalasan laban. Balakid pa rin yun na? Yung balakid na sumasalamin sa'yo, dun pa rin pala bumagsak sa reading. Kasi walang reading glass. Walang reading glass, which is signature style ni Balakid na frame lang. Walang... yung salamin niya, walang salamin. Salamin na walang salamin. Tama. Putas. Yun yata yung kinuha sa kanya, kaya nag-start na siya mag-choke eh. Nagtanggal siya sa salamin eh. Tanggal siya sa superpower niya yun eh. Nandun yung lakas niya. Parang ang kala ko kasi ang lamya lang kung dahil, kumbaga, ikaw yung pumalit kay Balakid. Kasi ganyan yung si Kay Sayad, di ba? Nawawala lang yung alin, kaya ka nandyan. Pero, kala ko ang lamya kasi mga susunod, mangungulangot ka na rin. Parang si Balakid pag nag-choke, di ba? Pero at least na-extend niya. Ni Lipcram na na-subtle lang yung mga connection. Hindi yung parang i-explain niya pa. Kunyari, mangungulangot na rin yan. Bibilugin niya kayo. Ganyan. Tapos yung bibilugin niya kayo. Na hindi niya sinabing, bibilugin niya kayo, parang kulangot. Kulangot? Bibilugin? Yun nga yung niya, di ba? Yun na yung mismong intended meaning niya, pero hindi niya na kailangan sabihin na yun nga na spell out pa. Mas maganda yung, mas na-appreciate yung niya. Pero at the same time, syempre, hindi naman din lahat ng audience, lalo na kung live na, papakinggan talaga nila ng gusto. So tayo, nagbibilang tayo ng topic eh. So may mga times din naman na okay lang yung ganun. Pero most of the time, yun nga, parang overfeeding naman na sa audience. Napansin ko lang sa isa sa mga strength nila, pero medyo ano ba tawag nito? Medyo hindi gas-gas pero malapit na siguro para sa akin, magasgas sa viewer. Magaling sila Lipcram, sila Kayram, yung
parang yung ginawa niya sa, tingnan mo yung niece, injury itang twist, tapos mother, father. Yung parang yung sinabi niya yung, ano yung kanina, sinabi niya, ano yun yung may adlib na, sige, spread nyo Foundation. muna. Foundation, Ay, yung foundation. kapal Kapal yung mga ganan, yung ganan, yung kapal mahilig sila sa Parang ganan. simpleng job lang. Na connected pa rin doon sa huli niyang sinabi. Baka naman kasi ang bagyo ni Kiram. Joke lang. Joke lang yan. Wala Yun. akong ambag ngayon. Hindi, Wala na akong Reddit na ngayon. Wala. Walang reading glass. Kaya kadalasan laban niya one-sided. Di pa ba apparent? Nabubulag kayo ng reading glass. Subukan nyo maging transparent. Ikaw yung bet nila sa comment na magbibigay sa akin ng lecture. Oo, mabigat nga daw tong current, pero iba ako pag na-pressure. Scientifically speaking, anong relationship ng current and pressure? Water ano ba pressure. sila? Oo nga, pero pareho ba silang, ano yung current? Measurements? Measurement. Or type of energy? Kung Naisip ko lang depende sa current Depende sa kung current as in electricity, hindi mo masyado, wala akong direct formula na alam sa engineering school na electricity current papuntang pressure. Pero siguro in terms of mechanics, yan sa statics of mechanics, dynamics, water pressure for sure nag-exert ng water current for sure nag-exert ng pressure. Yun yung sa akin. Nakatan tayo ng engineering bars. Curious lang ako kasi yun nga, di ba? Engineering ka rin sa mga nanonood. Kaya tinanong ko kasi last time, tong dalawang kasama ko mga engineer, may mga nababanggit sila na ano. So ngayon, para sa akin, simpleng mamamayan, walang alam sa engineering. Maganda yung connection ng current tsaka ng pressure kasi parang, pareho, parang ano yun same group yun sa utak ko. Parang, in general, same group yun So, stig, cool. Pero naisip ko lang, ano kaya, meron pa kaya silang mas connection sa technical talaga na scientific terminologies. Anyway. Siguro kung depende lang kung aling current mo ginamit, anong definition ng current. Kasi kunyari, kung gusto mo i-mock, pwede mo sabihin, kung yung current na flow, merong direction, may direct, relation siya sa pressure. Sabagay, yung current din pala ng electricity flow din yun. Flow din naman. Pero yung electrical current, hindi mo siya makikita. Pero sa electricity kasi, yung pressure na sinasabi niya, resistance na. Resistance. Okay. So tama yung ginamit niya na pressure. Current na hindi tubig. ito pagmamali kay Lipcram guys. Linawin lang natin para sa mga dense dyan na, dense, panis. Dagdagan ko pa anyway. Linawin lang natin para sa mga dense dyan. Hindi ito pagmamali kay Lipcram. Ano lang to. Hindi, actually magaling yung pagkakagamit niya dito. Yun nga, sabi ko, para sa akin magaling siya. Ganda. Gets ko siya kaagad. Nagkataon lang mga engineer kayo, kaya... Tama yung paggamit ni Lipcram. Basta tignan mo lang siya sa context ng current as in tubig. Ang galing din ng current ni GL, no? Ang dami palang gagamitan. Current, 3 Di ba sa isang battle niya, ginamit niya parehas yun? Kasi ginamit niya sumabay sa current yung barena. Tapos sumabay sa torrent. Current. So tubig. Torrent is yung angat ng yung tubig. So yun din yung alam ko lang kay Kungka pero torrential rain, may ganun, di ba? Parang torrent na parang surge of water. Kumbaga same siya ng visual representation sa utak. Sa torrent. Doon kasi ako nagda-download. Ang alam ko ang torrent, actually nung review ni Luna, nabanggit yung torrent sa Elden Ring kasi may kabayo doon. Tas torrent yung pangalan kasi ang mga pinapatay mo doon sa Elden Ring, mga demigods. Kaya ang iniisip ni Looney, sumakay sa torrent naman. Sumakay sa torrent, Elden Ring reference yan. Kasi sinasakay si torrent, which is yung kabayo mo. Hindi ko alam kung Elden Ring yun, pero hanggang ngayon, yun pa din yung pinaka nagbe-make sense sa akin na sasakyan mo yung torrent. Kasi pero iniisip ko din kung pwede mo sakyan yung torrent. Pwede rin naman, parang yung sumasakay sa Ipo-Ipo, di ba? Para ka din sumakay sa Ipo-Ipo ni EJ Power.
sumakay sa torrent. Pero pwede naman. Parang yung Jetstream lang. Alam mo yung rides ngayon yung ng parang Iron Man na Iron ano Man, na torrential na first pa rin naman yun. So, yeah. baka pwedeng ganun. Pero yun nga, yung current pwedeng tatlo. Current meaning present din. So, kahit saan mo pwedeng atakihin din. Maganda nga yung pressure. Maganda yung current kasi ang dami niyang meaning. Iba-iba. Like Pwede current, mong labanan sa news, iba't iba. bago, present or current na daloy. Tsaka sa naman, sa electricity naman. Kuryente, current. Solid. Pati pressure din naman. Tumaloy kay Sasuke. Parang kuryente ni Sasuke dumaloy sa current. Diba? Yan. Hindi na lang natin i-overthink yun na paano mo dadaluyan yung current na. Pero maganda naman yung tunog. Solid na yan. Topic nyo. Ako 9 din. Tayo para sa akin. Sa akin 8. 8. Magaling ni Lipcram dito sa first round. Medyo kasi yung kay GL dito mas dikit-dikit. Ang dami niyang punchline. Tsaka yung mga setup ni GL, ang gaganda ng punto. Kaya napupuntusan ko. Hindi siya yung usual GL na ang haba nang hihintayin mo bago yung punchline. Lalo na yung sa laban niya kay EJ. Iba yung dito kay GL. On the other hand, si Lipcram naman yung parang medyo ganun dito. Yung first half niya, medyo ang hahaba ng tinatawid bago yung punchline na mapupuntosan mo. Pero yung dulo, yung other half, doon ako pinaka nakapuntos. Kasi doon na siya nagdire-diretso. Sunod-sunod na, Sa akin kasi kaya hindi man mas marami, kaya sa akin naman, pumantay siya. May mga, para sa akin, topic na yun eh. Tapos, ido-double down niya pa may ilalakas pa pala yun. Parang umuulit ako ng isa pang Tender. Go. Yo! Sunod na bakit? Bakit? Ba't nyo ba palaging dinadamay si Badang? Well, ito na yung big reveal. At ito'y nakatadhana na si Badang yung dahilan ba't muntik siyang madimanda makinig. Isabuhay 2016, first round, Looney versus Badang. Obvious naman, nagpatalo si Badang, tama? Tama. So next round, Looney versus G-Clown. Si Loons, nag-costume ng payaso. At yun panalo. Now 3 years later, Isabuhay 2019, second round. G-Clown versus Lipcram, Diyos ko. Nag-costume din si Undo. Dahil tamod daw siya ni Looney, yung makeup special, pinamukha yung modtax ng mistulang facial. Ew! Ginaya mo yung paggagaya, kaya stupid yung rounds. Klinon mo yung clone, kaya na-clown ka ng clown, Kaya sa semis, G-Clown versus Apex, ouch! Si Lip nawalan. Yung suntok sa haring araw, naging suntok sa buwan. Pero okay lang, kasi 3 years later, Apex versus Lipcram, kinasasasunugan. At doon ko na-connect. Nagets nyo ba? Yung domino effect. Kung kay Looney si Badang, di sana nagpatalo. Walang G-Clown versus Looney na naging payaso. Walang costume, walang makeup na naging palyado kay G-Clown. Ikaw yung nanalo sa semis, ikaw yung kasado. At kayo sana ni Apex dito sa entablado. So, wala sanang Apex versus Lipcram dun sa sunugan. Walang 25K na ginawa mong hulugan. Di ka sana nawala at walang issue malamang. Lahat ng yon dahil lang nagpatalo si Badang. Anong, sa inyo? Ano mo doon? Sa akin, di masyado eh. Nakamute ka. Sorry. Masyadong trip Nakakatawa siya for me, pero masyadong mahaba. Sobrang haba para para sa punto na yun. Sinasabi ko kanina na yung ginagawa ng GL na ang haba. Pero ito, kahit yung payoff hindi masyadong maganda. Yung nakakatawa siya. Inihintay mo siya na parang okay, nagso-storytelling siya. Yung setup niya hindi rin naman pumapunch Wala naman masyadong naglaland sa setup kasi nagkukwento lang naman talaga siya Tapos, okay, ano yung dulo nito?
lahat yun di mangyayari kung di nagpatalo si Badang. Pero kasi una, sinabi niya na yun. First line. Pangalawa, hindi rin siya plausible. Though, alam kong joke siya. Ang daling i-joke ni Badang eh. Parang, ewan ko, parang hindi masyado maano sa akin sa viewer. Easy target, Tito no? Badang, kung Easy nanonood ka man, target. joke lang yun. Easy target na. Tapos yung round, ito pa, dahil siguro sa akin ngayon nanonood ako ngayon. Round 1 ni Lipcram na address niya na yung kay Apex eh. Yun nga Pinagtawanan din. niya na eh. So, pero on the other hand, parang okay din. Kasi ang punto ni GL, parang hindi sana nangyari yun. Parang hindi ka sana muntik mademanda. Alam mo yun, kumbaga parang somehow coming from concern. Kung thought yung pag-uusapan, parang hindi ka sana na demanda kung hindi lang nagpatalo si Badang. Kumbaga hindi siya yung usual na inasar lang niya si Lipcram na, uy, di mo sinipot siya. Pero yun nga, at the same, nabawasan pa din ng effect yun dahil nga na-address ng Lipcram sa sobrang lakas na way. Kaya ngayon, ganun. Tapos, ewan ko, lang. parang risky talaga to. Parang may naalala ko na, hindi ba may last siya na laban na si GL din, na si Badang din yung nilandingan? Gumagamit din ng Badang si... Sureño. Oo, di ba? Si Badang, pagbukas ng isip mo, makikita si Badang. Tapos may picture siya ni Badang na hawak-hawak. May picture. Pag di ba yun yun? May picture ni Badang. So parang... GL nakakalata na kami. Ano ba? Ano mayroon ba? medyo, para sa akin lang, medyo dry. Nung nabanggit mo, parang, Badang din yun. Ako Badang enjoyer to sa totoo buhay yung nagtutugma to ng injection. Grabe no? Ang haba-haba ng setup, tapos yung punchline, one of the lamest. Okay. Nasayang lang yung oras nyo, parang oras ni Apex. Okay. Mali naman pala tayo ng cut. Mas malakas pala pag... Pero hindi pa rin eh. For a scheme na ganun kahaba, ang gusto mo lang palang sabihin is nasayang yung oras ni Apex. Parang sinayang mo yung oras ng audience. Parang maganda naman siya for a non-tournament battle na parang meta yung pagpapaliwanag mo na habang pinapaliwanag mo siya, ginagawa mo siya. Parang case in point, parang proof of concept habang ginagawa mo. Ganda niya. Pero di rin naman to tournament battle eh. Pero kasi syempre nagbibilangan tayo eh. Ilang linya sa tingin nyo yun? Yung total nun? 16? Parang sa feeling 16. ko lang parang 16. Kasi dahil sa section eh. Tapos silang gusto mo sabihin, di ba? So parang ang dating niya is lumang Tipsy D na isang or hindi. Ano ba latest? Unico. Kasi minak din siya ni GL dun eh na parang parang kada isang 4-bar, isang punchline. Tapos 'di ba judges take note pa siya doon na parang nagmultiply siya na parang ilan na. So parang ganun lang din yung payoff nitong sa kanya. Kasi meron ako na listang tatlo eh. Clown, Apex, suntok sa buwan. Tapos ito ngayon, nasayang yung oras. So kung 12 or 16 na lines yun, lugi pa no? Kung 16 na lines, lugi pa sa tatlong punchline. Sa akin, dalawa lang eh. Kasi parang, ewan ko kung tama ang memorya ko, pero parang nagamit na yung sa Haring Araw sa buwan eh. Parang sa dami na gumamit. So yun. Parang oras ni Apex. Bakit? Parang oras ni Apex. Yo! Sumisigaw pa ng picture pag parang oras ni Apex. Bakit? Ha? Pero bakit? Ha? Mark Phil ka pa naman. Pero iba sa lente.
Itong Mark Philin, Mark Cagente. Pero di ka magiging batusay kahit todong mag-practice tong bobo na artist. May talim lamang yung lip, yung Zorro sa One Piece. Oo, the fact is, merong intensyon. Pero gaya nga ni Zorro, wala siyang direksyon. Ano feeling? Nasa radar ng iba, di ka masagap. Na nung di ka sumipot, dun ka lang hinahanap. Ano feeling? Na kailangan pa ng gimmicks, pag-feeling buang. Kasi di ka sisikat sa battles mo lang. Ikaw yung mark, pero walang marka ang yung daan. Ikaw yung feel, pero di maramdaman. Walang may pakisayo, except sa bashers. Ako bulong sa black market, ito online scammer. Kasi si J. King may tagay. Si Jonas may MP Light. Pero meron din si Lip. Meron siyang FB Live. FB Live, every night, nagiging nagger ka. Oo, gangster pa. Naggamon ng medical, nakita tuloy na cancer ka. Pero palusot ay mauwi siya. Galawang hudas abay. Yung ininom na alcohol, diretso hugas kamay, aray. Pero wala tong personals, bakit? Ayoko rin namang ulol. Sana matuwid yung lip at wag sanang mabulol. Kakamayan pa rin kita. Sana yung alak makontrol. Pero wag mo nang hayaang payain ka ng alcohol. Puro gimmick! Tapos na. Nakakainis yun pag ako ginanon. Hinamayan. Sayang, no? Kinamayan sabay na gano'n. Sayang Ang ganda pala nung pinagbagsakan ng mga nung pahihain ng alcohol, no? Pero yung other half na yun, yung after niyang mag-choke, nung napulot niya, ang lalakas eh. Parang malakas yung sulat. Dun sa round, Malakas parang yung sulat. papalag dun sa round 1 niya eh. Parang pareho sila ng na dire-diretso yung punchline eh. Pero parang for me, sayang yung first half nung round 2. Flat na yung... Kumbaga, hindi dahil sa choke, pero yung mismong punto, kumbaga, kahit mag-choke ka dun, kung iba yung tinapik mo dun, lakas pa rin sa atin. Yung choke niya, effect nung parang hindi na-achieve yung na-simulate niya na reaction dun sa setup. Reaction? Pero hindi, pwede din. Sinadya niya eh. Sabi niya, di ba? Parang, ang daming sinabi, ganun lang. Mag-i-end up lang sa lamest. Ang napansin ko, feeling ko nalito na rin siya sa story niya. Nung part na kinikwento niya, may slip up na siya doon eh. So parang nawawala na siya. So parang pinilit na lang niya siguro yung memorya niya para matapos yung scheme. So nabura na sa alaala niya yung after nung scheme na yun. Nalimutan niya. Okay. May karamihan din ng mga natapigan ko ng dulo na. Pero kasi yun eh. Iba yun sa live. Alam mo, kita mo lumaylay eh. May pati audience, ramdam mo rin na hindi naman ganito yung reaction nila na una. Ang tagal talaga. Di ba may sumigaw nga fake choke? Fake choke, sabi ganun. Gago. Pati buti malakas yung mga na-spit niya after nung matagal na stumble na yon. Kasi mapuprove yung point ni Lip sa first round na na-prove na nga eh. Hindi, I mean yung, di ba yung mangungulangot na lang na balakid, at least natawid niya. Yun nga eh. At yun din yung, actually, mas nabibilib ako sa mga antagal nag-choke tas nakuha pa nila. Hugot, no? Kasi ang lakas ng pressure noon. Parang every second na hindi mo maalala yung sasabihin mo, parang pahirap ng pahirap. Kunyari, di ba, pag may sinusubukan kang alalahanin, parang pa-block siya ng pa-block sa isip mo pag lalo mong sinusubukan. Lalo pag nagpapanik ka, lalo. Lalo di ba stage eh. Sa bawat segundo nun, parang pataas ng pababa yung chances na maalala mo pero nakuha ni G. Lalo na sa sa experience ng parang nag-speak ka sa crowd. Minsan yung mga pinaka stumble na yung tawag na. Yung mga na mental block is yung mga ayaw sa silence. Yung feeling nila kailangan lagi sila may sinasabi. So parang every time na tumatagal, sobrang nagiging awkward sa kanila na wala silang sinasabi, feeling nila mali yun. Paano pa kung ganyan, rehearsed mo yung mo, tapos di mo mahugot, tapos yung, alam mo, may naghihintay, may naririnig ka ng nagmumurmur na, nag-choke na, parang, di ba? Pressure nun, no? Oh my God.
Grabe yun. Buti nga, hindi na sumisigaw na yung mga lumang battle tapos pag nag-choke. Oo, gumaganon. Uy, kala mo talaga no? Well, at least ngayon, sila na yung kusang Respect tumatahimik. the MC nga to eh. But dati kailangan pa sumigaw ni Arik ng gano'n. Respect the Oo. MC. Nung lalala ko Tuturo ng pa. Apex, ano ba yan? Apex mod pa yun. Yung gumaganon pa si Apex. Tumimik ka dyan. Parang Tumahimik siya. kinaganon pa siyang Pinapatahimik ano yung eh. mga tao. Oo. Kinaganon niya talaga eh. Ano rin talaga eh, mahirapan ka. Alam din kasi nila yung feeling. So, Oo. Si Apex may maano sa empathy. ganun. Pag nag-choke yung kalaban, naiinis siya. Ilan topic nyo? Ako 6 lang. 7 ako. 7. 7. Okay. As a viewer, naapektuhan ako ng choke. But, sayang. Mm-mm. Puro gimmick. Tangina, binring up pa yung sunugan. Yung angulo mo, mintis. Puro ka sunugan. Ano yun? Yung ligang di na nag-e-exist? Gago. O asan na yung mga Boplax? Wala na in contract? Tanginang yan. Pero pag napanood daw tong si GL ay isang experience. Ito na. Experience nga. Let's go, let's go. Let's go. Yeah, isa lang, experience lang. Yeah, kwento ko sa mama ko. Yeah. Ganito ko sa mama ko. Let's go. Tanginang to. Pag napanood ka isang experience, ano yun, dapat ikwento everyday? Pwedeng ilagay sa resume? Gago pala yan. Lahat tayo dito pag napanood isang experience. Ang damot mo naman. Tanapiling icon na ng hip-hop porket napuri lang ni Marlon. Rick, next event ang flip-top, lagay mo GL versus Ahon. Ito yung feeling ko pwedeng isang i-take niya na kay Sayad na gagawin niya. Na approach. Hindi niya makukuha sa palaliman eh. Hindi niya makukuha yung kumbaga yung trono ni Sayad sa Si Sayad ba ma-selfie burst ba si Sayad? Oo. Pero parang isipin mo Balakid na nananakit. Yung kay selfie kasi ni Balakid, 'di ba? Mahilig si Balakid sa selfie. Pero si Sayad may kasamang parang ipaparamdam sa iyo na sinasapak ka pa rin niya. Kay Balakid pinaparamdam sa iyo maliit ka. Pero kay Sayad parang pinagsusuntok ka tapos tinititiga ka nung murderer Tingin mo. ko kasi kay Sayad mas battle rap, dumedirect ka sa kalaban. Talaga. Unlike GL Balakid na selfie burst. Ganito ako, parang sa experience ako nakikita ng alien pagsabog sila. Parang hindi ko maisip na maraming ganun sa Sayad. So mahihirapan si Lipcram humanap ng. Kasi yung ganyang style ni Lipcram, pang disarmin ng mga self-proclamation mo eh. So, kay Sayad, actually wala akong maisip eh. Kasi kunyari may Balakid, nakaisip ako kaagad. Yung mga ganun ni Sayad, mga gawin mo lang yan. Pero nasa mundo kita. Ganun yung ni... Pwede yung mga ganun niya, na... So, yun nga. So, pwedeng si Sayad pa nga yung maka-disarm kay Kay Lipcram. I'd like to see that. Kasi, parang wala, Lipcram talaga yun eh. Kung sa strength ni Lipcram ngayon. Pero teacher nga pala to. Pareho kayo ni Deo Master. Anong pakiramdam na yung kabaro mo naguhubad sa battle? Kabaro. Habang ikaw panay ang bars. Train of thoughts. Para lang sa palakpakan. Siya naman panay ang Mars. Kumekembot at nakikipaglaplapan. Tanginang yan. O dinamay ko yung teacher. Baka degree niya ay iyabang. Oo, wala akong degree, sir. Ganon pag di kinakalawang. Degree, sir. Yeah, okay. Pero sinabi ni GL sa isang hindi naman siya teacher eh. Diba? Diba hindi siya teacher? Pero may sinabi ba siyang teacher siya? Ganun sa battle? Di ba guro? Or inassume lang ng mga tao? Si Looney yata nagsabi na teacher siya.
Hindi ba Si Luni ba? Talaga ba? Hindi, feeling ko lang. Di ba before pa naman Wala ito? ko narinig. Pero may nabanggit kasi si Looney na parang Baka nagsusulat education ng talaga to course ng niya. mga parang mga literary, Eduk ba course yan? ano. Baka education ng course. Kasi sabi niya ni Lipcram, wala akong degree. Eduk ba course si GL? Baka, Hindi ko- ewan ko. Baka. Or assumption? Pero Ano alam kaya ko, ito? hindi siya teacher. Yun ang alam ko. Kasi nakita ko sumagot Di ba siya IT ka? directly eh. Nakita kong sumagot siya ng... Parang programmer, web dev. Pero ano man sa, yung Sige, degree ganun sir trabaho kinakalawang. ko. Di, may ano daw siya. Ha? Tapos natapos sa degree sir wala akong degree sir. Ganyan pag di kinakalawang. Mali yun eh. Pang, Oo, bakit? dapat Kasi, kung pangtanggal ng kalawang, hindi degree sa yun. Kasi ang grasa yun eh. Na, yung, di ba, ang grease nga ang nilalagay para hindi kalawangin eh. Oo. hindi. Wala. Ang naisip ko na punto niya, hindi ko kailangan yan. Kasi hindi naman ako kinakalawang in the first place. Huh? Di ba? Ang hindi niya wala kailangan akong grease. degree, sir. Oh, ang hindi niya dapat kailangan is grease. Ay, yung degreaser, pangtanggal ng grease. Pangtanggal ng grease. Oo. Oo. Tama. Pero maganda pa rin maganda pa rin yung gamit doon. Gets naman. Technical si Gets Lipcram. Kaya kailangan ko ng reference pagdating sa mga... Kailangan lang talagang kailangan lang tawag nito. Ipasok kasi yung degree. Diba? Yung degree. O nga, no? Hindi naman siya... Ano Pero yung kalawang? in the moment, malakas. Huli mo. Hindi naman siya deraster. Deraster. Parang... So parang ano ba yung madaling WD-40? So parang WD-40. Ay, na gano'n na yun. May mga WD-40. Parang inumin mo WD-40. Di ba meron ng ano? May meme solution for everything yun eh. May sabi nun eh. Ginagawang for all na kasi. Which is, para sa mga nakikinig dyan, di lahat. Yata yun eh. Huwag nyo gamitin yun kasi nakakasira din yun ng electronics. Kaya dahil dyan, papasok ako sa classroom nyo habang ako ay maoy brother. Lasing akong manggugulo. Tapos hahanapin ko si Tiger. Sa STI. Tatadyakan ko yung upuan. Sabay dampot lang ng eraser. Tapos ikaw ay uutusan na yung blackboard paki-eraser. Blackboard, eraser, ulul, fuck you! At yung lente ng salamin mo, papalitan ko ng magnifying glass. Tapos putang ina mo, papaduty kita sa summer class. Kasi pasikat all the time. Kaya pinag-initan ko yung eyes nang maalala niya kung paano siya napaso dun sa site. Oo, kay Paulo, naging weak yan. Kasi puro talk shit. Naging awit ka sa Christian na parang worship. Kasi yung mga pakulumo kada battle, ginagawa na ni Balakid. Tipong tira-tirang putahe yung eksakto na kawangis na iniinit na lamang ng iniinit, maagapan lang yung pagkapanis. At yung reverse mo na pauso, puro iisa yung punto. Ito yung hustisya sa gumbursa na kay tagal mong inabuso. Ngayon ni-reverse ko yung parusa. Ikaw yung biktima sa dulo dahil berdugo na yung kaharap mong may takip sa ulo. Tangina kasi kinakahoy sariling pyesa, kabago-bago, pambihira. Ang pag-ulit ng ideya, mortal sin sa ating liga. Tas gusto mag-uprising ng tanga, edi pulbuhan na at ipila. Yung initiation, reverse akata, ikaw natitirahin ni Enigma. Ang ina mo ba? Mortal sin ba sa flip top ang pag-ulit ng ideya? Ideya, hindi. Hindi. Siguro, maybe among them, mag-uulit ka na. Pero kasi para sa akin kay JL, hindi naman ganun eh. Na parang, usually callback ang ginagawa niya, hindi naman inulit ng wala lang yung yung sinabi niya. Mas nakakabilib pa nga yung parang dating idea tapos na one up mo, di ba? Kaya mong spin, no?
Kaya ako lang natanong. Linya siguro, baka kung linya pero yung idea, parang hindi naman ganoon kasi kung pasok naman sa ano, bakit hindi? Tsaka kung relevant ba laban yun. Pwede yun. At tsaka ito na pala yung ano niya, no? Yung sumikat sa TikTok na Balakid curry step. clowning. Tapos kay Blacksmith sabi niya, balakid, alin, carry, step. That French pure step. Balakid at lang. Layo. Ang hirap mo i-map, gago ka. Sa dami mong step, tignan mo. Ang layo ko na. Balik tayo. Balakid, alin, carry, step. Step mother, step sister, step natin. Step in. Di mo ba kayang simplihan yung paliwanag? Yung makukuha din kaagad, tipong sa dami ng step parang death march o sa dami ng step parang alay lakad. Yung step kinonek sa traveling. Pinalanding niya with explanation. Pero kahit gaano kabigat yung scheme, lutang pa rin yung violation. O step traveling violation. Dinasalin pa by order. Pinakita ko lang kay Gago na ganun lang mag-turnover. O di ba? Mapabara o komedya na gagawa kong simplihan. Yan yung ayaw ng ponyeta sa pagbabar si stick to one. Pero laughter is the best medicine, yan ang sabi ng ilan. Kung laging sick ka lang sa battle, tol, hindi rin healthy yan. Ha? Ito na ba yung batang henyo na nanggaling pa ng gubat? Pwes daig ko pa minero kapag ako ang nanghalukat. Sick daw tong kalaban ko. Wala na daw makakalunas. Pero pag silip kalaban mo, mahahanapan ka na butas. May pabaon pa MP. Okay. Napag-usapan natin dati yun Oo, yung step. Para sa akin, hindi effective yung pangmamaknoy ni Lipcram. Tapos yung sinampulan niya, kasi nga yung strength mismo nung ginawa ni GL is nandoon sa action mismo ng ganon para eventually maganon niya na maano niya yung traveling na tinatawag ng referee. Kasi kung sasabihin lang yung parang death marchers, parang okay, parang wala lang. Yung parang parang yung kay Sak Maestro na Kawasaki, tsaka para mapakita niyo action ng parang hindi mag-start yung motor mo. Tsaka yung poso ni Cruz. Poso ni Cruz. Yung bumomba. Ganon siya, hindi siya basta-basta lang hindi mo pwedeng sabihin. Simplihan mo na lang, sabihin mo na parang dash march. Hindi Mas maganda talaga siya na ganon para ma-acto niya yung traveling. Yung concept niya kasi is traveling. So kailangan yung parang yung steps. Pero gets ko rin yung kay Lip kasi yung pinerform niya to sa crowd. So yung act alone na yung rapper umabot na dun sa may audience. Kuha niya yung parang yung si feeling ko yung aim lang naman niya is ibaba yung level sana nung iniisip ng tao sa scheme sa ginawa ni GL. Pero hindi mo kasi mabubutasan yung retail niya sa doon sa ginawa niya na yon, yung sa step na yon. So next thing na pwede niyang or nakita niya na pwede niyang butasan is yun na lang yung gesture na yun naman magaling si Lipcram sa sa physical mocking MCs. Kaya yun yung strength niya talaga. Hindi naman natin maaalis yun sa kanya. Pero ngayon, yung thought mismo nung logic lang siguro, sa logic. Yung pagmamakton, para sa akin, hindi siya as sensible as yung ginawa ni GL doon sa original na line. Parang para sa akin, lakas pa din ng linya na yan. Hindi siya nabawasan kasi yun nga. Okay lang sana kung minak niya lang talaga yung mismong siguro mas nabawasan ko ng puntos yung part na yun dahil nagbigay pa siya ng suggestion niya kung paano dapat gawin na sabihin mo na lang parang death march kanyan. So parang ako as someone na parang pinapakinggan ko talaga, makukumpara ko.
Kaya ang naisip ko, mas mahina nga yun kung yun sasabihin niya eh. So, diba, Pero malakas yung dating nitong Mockery niya na ginawa. Kasi tulad nga nung napag-usapan natin sa round ni GL, sumakto na parang na ano tayo, parang yung effect na sinasabi niya, yun yung effect na naramdaman natin kanina dun sa domino effect na nilatag ni GL for Badang 2. yun may tendency naman talaga si GL kasi na gumanon na ang haba-haba tapos walang Kaya masyadong nga dito sa situation na to, dito sa laban na to, parang sobrang naramdaman siya ng audience din. Plus, yun nga, plus yun yung sumakto, no? Sumakto. Yung ano pa, yung ano tawag dito, yung mismong galaw ni Lip Cram na nakakatawa na nanginginig-nginig pa habang naglalakad papunta sa audience. Kailangan mo i-exaggerate Which is, ayun, yung point ng pag sinarcastic ka, malalaman mo kay Lip Cram. Kapag pag minak ka niya, mararamdaman mo na minamak ka niya. Which is, yun nga, parang sinabi ni Iles na hindi nabawasan yung linya ni GL, pero nagkaroon ng point si Lip Cram. Effective pa rin yung ginawa ni Lip Cram. Nagkaroon ng point si Lip Cram. Hindi nabawasan si GL, nadagdagan si Lip Cram. Thought per thought, syempre, di lang naman tapos na yung laban, wala na kwenta yung mga judge natin dyan. Kumbaga yung thought pa din nung sinabi niya yung ginawa niya, walang ano yun sa akin na parang kumbaga di siya nag-make sense for me kasi nga hindi naman yun yung intended. But for that battle, nagawa niya yung dapat niyang gawin. Na-imax si GL dun sa part na yun. Yeah. Na-feel ko nga dito si yung Looney Tipsy. Yung nabanggit natin doon na kung mag-gesture si Looney, i-extend niya talaga para makita lang na si GL tuloy. Si Tipsy, hindi halos gumagalaw doon sa pwesto niya na parang nag-i-spit lang. To, nilalayo niya yung level of performance nila. Parang ginawa ni Lip Cram dun sa start ng round, di ba? Yung sa experience. Sumapu siya, pa-experience naman, tinulak niya pa si GL, di ba? So, pati yung tumatalo na, Tremo to! Tumatala na yung meron siyang tawa ako dun. Bars! Train of thought. Yun mismo, pinakita niya yung difference. Topic niyo? Ako 7. 9. Ilan? Sorry, di ko narinig. 9 din sa akin. 9. Malakas, mas malakas siya. Okay. Round 2 yun. Mas malalang score dito pero mas nalakasan ako sa round 1. Sa impact, feeling ko, dun yun yung isang comment sa atin na topic strength ba yun, may sinuggest. I think yun yung impact. May mga times na napapaganon ka pero may sa round 1 guwagano. Alam mo yun. Malakas talaga. Yo! Sabi ni Lip kay Sardeo, bakit? Bakit ba big deal sa inyo yung edukasyon? Wow. Hanip ka, Brad. So dapat hustling agad. Kaya sa mga fans ni Lip, kung meron man, wag nyo nang pag-aralin anak nyo. At kung sakali, imbes mag-grade 4, ipasok nyo sa Urban Kali. Pag grade 5, got bars. Pag grade 6, branded. Para todo na. Saktong pagtungtong ng high school, ayun, fubo na. Double meaning, no? Bubo ka. Yung Friends with benefits. Ay, mali. FW. Fuck body pala. So, body. Walang edukasyon. Fun body lang naman. Fun body. Okay, sige. Sorry, YouTube. Sorry, YouTube. Hindi mo. Bubo ka. Yung edukasyon at diskarte, sabay iangat. Huwag maging hangal. At kung goods ka pa kay Looney, sana nanatili kang aral. Pero sige. Kanta nila Looney. Ikaw sa kalye, ako sa klase. Pero yung Hasselmuth diploma ko, walang bigat sa stage na to. Oo, sa school at internet, ikaw sa streets gumaling, pero kung ako yung teacher's pet, iba't underdog ka pa rin, di ba? Tas 6 digits yung demand, as if naman may ambag sa tickets. Tas advance yung TF, kala mo advance yung skill set. Bakit? Sino ka? Ako, kaya kong pumunchline at pumunto. Kaya kong... May video.
Shirt na black. Shirt na black. Teka, joke lang. Tawag dun fake distract. Ano na? Paano? Di ba may tinuro siya? Kinabahan siguro yun, no? Puta, lalapitan ng marshal yun pag ganun eh. Lalapitan ng bouncer. Kuya pa ba yun? Biglang nilapitan eh, no? Kabado siguro yun. 23:30. Patingin tuloy ako sa audience. Kinabahan. Yo! Ganun mandamay. Ganun mag-troll. Pati bouncers kaya kong i-crowd control. Yun, hindi ko tontuwa eh. Yo! Walang pamilya o depression, panic attack o mental notes. Walang lines para sa ngipin, walang pake sa dental floss. Kasi kung balanse ka sa metro, ito'y demolisyon. Nakabase ka sa sentro, kaya di mo gets yun. Epektibo lang na berso, yan ay di solusyon. Ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Oo, nakasil mga halimaw at yung sakin wilder. Laging fire. Pag closed Pandora's box, pag-Oppenheimer. Reference. Oppenheimer. Pinalabas na ba niya yung Oppenheimer noong time na yun? Oo. Time na to siguro. Tingin ko. Oo. Meron na Kaya yan. mga tao. Na mainstream Pero, na. Ano. baka hindi masyado rin lang na ano. Tingnan mo yung reaction ni pangalan nito ni Flick G. Yeah. Bigyan ng mga Alam atomic niya, no? bars niya, oh. Sabi niya, uy, Oppenheimer, may atomic dun ah. Sabi. Sabi kay Flick G. Uy, Oppenheimer, na-google ko yun one Box, time. pag-Oppenheimer. Oh, nairi eh. Yes, sir! Aking trailblazers, naging great pillar. Ikaw sa kahon ka na stuck. Puro lame, fillers, naging dame. Lillard kasi pumasok sa box. At yun ba, fulfilling? Maspit yung rounds mo? Masungkit panalo, ano feeling? Na wala sa'yo responsibilidad na iangat yung sining? Ano? Hambog na ba ako? Yung pang-anim na GL mayabang masyado. O di gets na yung pang-anim na GL mala 6 threat. Yun ba gusto nyo? Sa laban niya ni Blacksmith, di ba? Yung naglabas siya ng 7 Deadly Sins. 7 Deadly Sins. Oh, ay, Blacksmith ba yun? Kanina ba yung nilabas yun? Hindi ba siya yung may... yung hindi ba Yun, yung 7 personalities. Ay, 7 Deadly. Hindi, yung isa iniisip ko yung... Ano pa nga ba yung isang ginawa niya sa Kasunugan? Oo. Nalimutan ko na eh. Pero yung kay... Pero alam ko kay Blacksmith Seven yun, Deadly 7 Deadly Sins. Kinallback niya ulit yung pang-anim na GL. Pero yun yung sinasabi natin kanina, no? Gusto ko makita yung kung nagets ba nila agad o dahil yun sa punchline. I think nagets Hambog na ba ako? Yung pang-anim na GL mayabang masyado. O di gets na yung pang-anim na GL mala 6 threat. Dahil kay 6 threat ata humiyaw eh. Nang mukhang call out Parang, yan. Feeling ko nagets naman, pero hindi lang talaga siya punchline material. Na parang alam nila na setup siya, inaabangan nila yung next na linya. Kasi sikat yun na lang ni GL eh. Ang short din kasi ng rhyme, parang ang galing siya sa o, tapos biglang yung D gets 6 threat, tapos na. Wala na siyang mala 6 threat. Yun ba gusto nyo? Kahit wak na bara, gusto nyo ng call out, ilabas nyo abra. Bakit hindi? Yun lang naman yung old god na sumagot sa akin. Yung iba ay puro idols ng sarap pa sa akin. Kaya why? Makinig ka, Lipcram. Yung konsepto puro wise, kaya merong wisdom. Oo, bakit? Nakuha na balip sa lahat ng may pangalan, ikaw yung pangalip. Oo, wala nang daming twist. Sana gets mo aking gist. Naglista ako ng bakit, pero ikay wala sa bucket list.
Yo, kaya ibuhos mo lahat at ngayon ka magpabida, lip cram ka lang at ako yung new era. At last, aangat yung nararapat sa akin yan mas bibilib. At ang sagot kung bakit sa judges mo maririnig. Okay. Yun yung final na bakit. Hindi pala dito yung apoy sa gitna ng Ice Age. Yan, kay JD yata yun. Apoy sa gitna ng Ice Age. JD. Oo nga, JD yun. Ano masasabi nyo dito sa round ni Yung surrender niya, mas parang malakas kaysa round sinama niya sa round niya yung sinama niya sa round niya yung judges comments. Meron pa rin siya Parang laging hindi siya ganun mga laro. sa akin. Pero para sa akin, round 1 niya pinamalakas. Round 1. Ito medyo 1-3-2. Parang yun yung sa akin. isa pala ito sa mga references ko ng laban na na-OA-yan ako sa mga reaction sa Sa crowd. sa mga spit ni GL. Parang dito parang lumalabas yung pag-overrated niya. Ako nagagalingan ako kay GL. Yung mga hinihiyawan na di masyado. Ang OA lang minsan na hindi naman alam mo yun, kumbaga parang hindi naman siya ganun kalakas yung mga sinispit minsan eh. Minsan in your face lang naman na na punto eh. Titignan ko rin. Parang inaabangan na, parang na lang, parang naghihintay ka na lang kailan ako magre-react pag pinapahal ko si GL. Parang ganun na hindi mo matanggap na ay minsan wala lang talagang ma-reactan eh. Ewan ko, siguro personal preference pa din. Pero hindi ko na kasi nakita yan dun sa laban niya kay EJ. Tsaka kay EJ, kay Soreño medyo may ganun pa din eh. Siguro na napansin nung bad trip kasi Soreño nun eh, diba? Nung nagre-react yung mga tao. Sa bad trip naman talaga siya. Bad trip siya eh. Sinapak-sapak niya yung dibdib ni GL eh. Kailan pa hindi na bad trip si Soreño sa isang laban? Diba? Ilan topic nyo? Ako 8 lang. 9 ako dito. Ba't ako mababa? 6 lang ako. Gets naman. Pero gusto ko yun. Ikaw, ba't mas konti? Gusto ko. Kinlaster ko yung sa akin eh. Parang hustle to underdog. Tapos 2 puntos ako dun sa fake distract crowd control. Meron kasing parang feeling ko meron siyang hindi, parang napalaman yung Oppenheimer sa gitna nung train of thought ng comfort zone hanggang natapos dun sa pumasok sa box. Sa Dame Lillard na. So, baka lang dahil dun sa fake distract na Pero malakas na 6. Ganun na lang. Ganun yung... Gets. Malakas na konti yung puntos pero nalakasan ako. Malakas na 6. Pero sige, yun. Sige, maganda na banggit mo yun. Malakas na 6. Nung round 1, 7 ka eh. Sa strength, ano yung nun? Saan mas malakas? Kasi, pag naglilista ako, kinakluster ko pag kinluster ko, malakas yun eh. Yun yung parang dito kay GL kasi parang hindi ko naman siya pwedeng puntusan ng by punchline, ganyan. Talaga. So parang nililista ko tapos tinatahi ko kung ano ba yung mga pinunta ng mga train of thought niya, ganyan. So dito naka-6 lang ako pero siguro dahil kinailangan niyang ilagay sa ender yung kinailangan niya maglagay ng 4 na linya para sa ender niya, ganyan. So naging 1 puntos na lang yun, ganyan. So mas mas malakas sa'yo? 1 o 3? Malakas sa akin itong... Mas malakas sa akin yung 1. Same. Mas malinaw sa akin yung yung train of thought nung 1 eh. Game. Yo! Di na magre-rebat po. Okay na. For selfie bars ang puti. Woo! Napanood ko yung tryouts na ito. Puta, sayang lang yung oras. Yung kalaban niya sa finals noon, si Twing. Yung kapatid ni Pocahontas. At ang sabi niya doon,
Ako'y bumabaon, bibigyan kita ng 1,000 para na ipamasahe mo doon. Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Yung pag-atras. Wala ikaw na pera na ngayon? Wawa naman ang Ujiwon. GL, mahal ka ng mundo. Ganon ka mag-freestyle tapos magtatawag ka ng all gods. Diyos ko! Pero sa pagkoconnect ng linya, nagmumukha kang matalino. Parang Samar to Tacloban yung binabaybay ni Iho. Ako yung Dante Barona na ngayon ay naparito upang magawa muling talunan itong tulay ng San Juanico. Ngayon sabihin mong di uubra, mga berso kong tinutugma, di na kailangan pa ng hook, sa bridge pa lang may suntok na. O na. Ano yung, kilala niyo yun, Dante Barona? Alam ko PBA player, tapos merong ding PBA player na ang palayaw niya is yung tulay ng San Juanico. Siguro dinakdakan niya, parang yung pagkatapos ng talunan tong 7-1 ni Abra kay Invictus. Feel ko same thought. Yung kilala ko na Dante Barona action star yun, mga Lito Lapid style. Tama, action star siya. Kasi noong mga panahon nila Lito Lapid, uso yung tumatalon Malagay sa dito, si Dante Barona. I mean, napapanood nga ako dati. Siya ba yung tumatalon ng walang harness? Yung Stuntman siya. So, yan yung mga panahon nila Lito Lapid na uso yung sasabog tas tatalon mula sa mataas. Tapos yung sila mismo yung gumagawa ng ng tapos lang. Dante Barona almost lost his life. Akala ko basketball. Baka si Baro kayo. Hindi, akala ko lumang PBA. Okay. Nakalagay dito, almost lost his life kasi he performed the stunt of San Juanico Bridge jump and he was hospitalized for several weeks. So yun yung sinasabi niya, sa bridge pa lang Tapos di ba connecting Samar to Tacloban, San Juanico Bridge. Tapos San Juanico Bridge. Yun lang yung sure ako na part. Sila Dante Barona, hindi ko na kilala. Pero may napanood akong video na tumalon siya from, I think, cell tower ata yun eh. Hindi ko alam kung si Dante Barona yun. Tapos, as in, tinalon lang niya talaga, parang 40 floors ata yun, or 20 floors, something like that. Tapos tinalon lang niya, literal na walang harness, no nothing. Tapos yung pagland ng paa niya, nauntog yung mukha niya dun sa tuhod niya. Tapos tuloy-tuloy lang siya. Sabi ko, lilupit ng mga stuntman dati na old school. Walang takot sa buhay. Kaya naalala ko yun. Tapos sabi ko, yun ba si Dante Barona? Feeling ko nga siya yun eh. Anyway, Pilipino yun? Papanoorin ko ulit. Pilipino yan? Yung napanood ko, Pilipino yun. Solid ah. Parang KMJS ko ata napanood yun. Baka nga siya yun. Hindi ko pa nakikita yun. May suntok na. O nasan na yung train of thoughts? Aligagana, si tanga. Di na alam saan lulugar kasi nasa boundary ka na. Tangina kasi pang teacher daw yung mindset pag nag-construct paikot-ikot. Habang pang street lang aking knowledge pero wala nang pasikot-sikot. Tapos bumabattle daw para sa breads. Yung sunugan, yung bakery. Yun lang yung gig mo, tangina mo. Nakakahiya naman ako. Ako nga stock knowledge pero mas may movement pa sa'yo. Ang hilig pa mag-basketball reference, pang jawo galaw ko pare. Pakitaan mo ko ng reverse, tsaka uuwi ka ng may bali. Piling bowler pa tong Gilbert, kala mo sinong matikas. Iba kumpas ng aking handles, may iba yung pag-iingat. Dr. Strange yung pagka-wizard, ibang klase yung gilas. Bawat rounds ko'y tatatak dito kay Gilbert Arenas. Dr. Strange, Gilbert Arenas, wizard. Di naman sa unpredictable ako. Pero double entendre pag tumama, di mo mababasa yung spell na to. Kaya kung game lang, puta lame yan, nagbababad yan sa bangkuan. Ako yung Lebron man na may headband at malaking kung sa ungguyan. O pwedeng Jordan, support yung left arm, konting tulak bago lutang. Pag ako ng end one, watch your step son, iba yung tunay na magulang. Kaya mapa Jordan o Lebron, wag na natin pahabain. Masyado nang alarming kung may fatal sin o something.
Baka masyak kayo bigla kapag kay Kobe pa lumanding. Tangina. At yung pagnanakaw mo naman ng bara yung pag-uusapan natin. Kasi yung scheme mong barikada doon kay Sayad, na barikada sa aktivista, madali yan lampasan. Yung ideya mo may sabit. Ako'y napakamot lang sa anit. Kasi nung laban ko kay Lance, yun din yung scheme ko na ginamit. Kaya puro barikada lines kasi di ka lumusot sa balakid. Paliwanag mo nga yun sa akin, idol. Paliwanag mo nga yun sa akin, idol. Yung wordplay na barikada, halos parehas pagkagamit. Tas kinonek sa aktivista at same din na si Balakid. Grabe ang lala. Kala ko wais tong tanga. Hindi ka lang panay reverse, nagre-revise ka rin pala. Tas yung tatalian yung ulo na parang ballpen sa bangko. Galing yung kay JN ng Motus. Nakasabay nyo dapat dito, gago. At kaya siya naparito para banggitin yung linya niyang eksakto. Hambalusin ko ng maso hanggang tuluyang mabaldado. Tas tatalian ko yung ulo na parang ballpen la sa bangko. Oo nga, parehas nga, no? Anong nangyari, Mr. Campo? Puta egul sa'yo. Baka kumounter ka pa. May teller ako. Bago pa rin. Naalala ko lang bigla dahil sa ginawa niya. May pinakyat ulit siya, di ba? Yung last time, yung mainis tapa doon ni Hiya. Sa PSP. Mainis tapa na yung one. Pinaglista ng mga sardinas, dilis. Mahilig. Dito kaya nakuha ni Sur? Ni GL yung ginawa niya kay JD? Na? Yung antonym, yung sa yung sa linyang kinuha. Ba ginawa sa kanya ni Lipcram? Piling ko hindi naman. Yung sa barikada gets ko yung kasi kay Lipcram mismo yun eh. Pero anong feeling niya dito sa may mga nagpapakit sa stage? Okay lang. Kung hindi naman siya tournament battle. Tapos kung hindi naman ganun kahaba yung portion tulad nung kay Lanzetta tsaka kay Mama Ani. Okay yun, malakas yun, nakakatuwa yun. Pero tag-team na yun eh. Dos na yun. Lugi. Pero dahil tournament yun, sobrang haba pa. Medyo pero props kay Mama Ani. Sa pagkakabisa, siyempre. No doubt. Ako sobrang enjoy ko yun. Pero kung ilalagay mo nga sa lente ng tournament, di ba? Parang for me, hindi siya yung stage for that. Ganun na lang. Pero kung ganito lang, babanggit lang, tapos, yun, depende sa pagkakagamit. Paborito ko pa original eh. Yung kay Sayad. Napapagkamalang kang may napapagkamalang may sayad. Sa akin medyo nahinaan ako dun sa umpisa na sabi ko, dito yung perfect situation dapat na binanggit ni Lipcram kung ano yung line. Kasi hindi ko nagigets yung barikad. Sinabi niya yung tatalian. Binanggit niya mismo yung line niya. Binanggit niya rin yung barikada mismo. Yung kung paano niya dineliver doon sa previous na laban. Alam ko sinabi niya yung mismo line, pero siguro yung kung paano dito ang sinabi lang niya, yung dito sa tatalian yung ulo, parang hindi. Doon sa barikada. Sa barikada sinabi niya. Ninakawan mo ako ng linya, ganyan. Exact niya sinabi sa barikada. Pero yun yung binanggit niya. Itong tatalian ko yung ulo. Ito yung sinabi lang niya na yung linya mong tatalian mo yung ulo parang ballpen sa bangko. Dito niya lang sinabi. Pero yung sa barikada, binanggit niya mismo yung line. Pero gets kita kasi hindi halata. Hindi halata na parang kasama lang, parang ina-explain na niya yung line niya. Oo, yun yung naramdaman ko na parang na-feel ko din eh. Pero kasi since kabisado ko yung linya na yun, alam ko na inaano niya. Pero yun nga, kung hindi ka familiar masyado dun sa line na yun, hindi mo siya mapapansin parang nadaanan lang, binabanggit na niya yung luma. Oo. Parang kasama lang sa sulat niya na binabanggit. Kasi ang pakiramdam ko parang hindi niya talaga parang binato yung linya tapos parang sabi ko, naintindihan ko naman kasi dito naman pala matatapos
sa guesting ni Ballpen. Ballpen sa Siguro yun bangko. din yung yun din yung linya sa paggagawa nun. Kasi ito, to be fair lang din sa mga ibang rapper. Kasi tayo, may time na sinasabi rin natin na dapat din niya na inuulit yung buong linya, dapat yung point na lang. Pero this time, parang Parang nakikita kailangan natin pala. na kailangan sabihin. So parang Pag hindi familiar. pag hindi pa sobrang memorable yung linya, siguro okay siyang sabihin. Pero kaya dito ko rin naiisip na maganda yung ginawa ni Looney kay Tipsy kasi alam mo man o hindi yung linya, may iba pa siyang punto sa Feeling na ko din sa sinama sa linya na yan. feeling ko din dun sa length mismo ng sinabi. Kunyari, and kung paano mo siya i-breakdown. Dito, perfect yung pagpili ni Lip Crab. Kung babanggitin niya ba yung linya or papahagingan niya lang. Kasi yung ballpen sa bangko, mabilis lang. So pwedeng, tsaka may paggagamitan siya. Pero dun sa barikada, in-explain niya pa na barikada, nabanggit yung bari, tungkol sa aktivista, tapos si Balakid pa. So parang doon, kinailangan niyang himayin. So required na banggitin niya yung kung paano siya binanggit ni GL. Requirement siya dahil doon sa pagbabagsakan na paghimay niya. Pero kung wala yung paghimay, tulad nito, na pinaspit lang niya yung mismong line dito kung yung sa original na MC na nag-spit, pwede niyang pahagingan na lang na ganun lang yung ginawa. Lang, or parang niya lang yung tulad kay Looney. Yun nga. So yun talaga. Depende rin talaga sa... Depende. Ang hirap din ng trabaho ng mga MC. No? Kasi hindi naman nila matitest. Yun nga yung problema. Hindi nila matitest yung pyesa. Lalo na kung gano'n ka memorable. Yung badang lines niya. Ay, wait lang, ma'am. Naalala ko na yung naalala ko sa Reddit nun. Sabi niya, mas ine-expect niya pa daw na lalong walang reaction yung crowd. Kaya daw siya nawala. Bakit daw tumawa? Bakit? Parang sabi niya, hindi niya ina-expect na may payoff yun. Dapat talaga wala. Tapos nung nag-react daw yung crowd. Sayang oras, di ba? Nung nag-react daw yung crowd, sabi niya, tinry niyang isoak yung, ipa-die down yung reaction para talagang, parang sanayang yung oras. Pero sumobra daw sa tagal. Tapos, ang nangyari daw, may iniskip daw siyang lines na. Hindi niya na daw maalala. Na-feel ko nga may lines na parang siguro mga 4 to 8 lines na parang siguro. tumalon bigla yung logic. Kasi hindi niya nabanggit si Batang eh. Tinanong yun sa kanya, nag-AMA kasi siya. Tapos parang sabi niya yun nga na parang may sense. Ano nga. Dapat wala. Kaso nag-react kay Badang, parang yung naano niya. Yung kung iba i-adlib nila yun, parang si Zaki, hindi yun yung punchline. Ba't kayo tumatawa? At saka sabi niya pala, dapat may adlib daw siya doon na kahit anong mangyari, may i-adlib siya. Tapos, dahil sa sobrang unexpected ng reaction, pati yung adlib niya, wala siya maisip na i-adlib. May placeholder siya for adlib daw. May teller ako! Tangina! Ano? Ha? Utang-ina mo. Galit. Ano nagandahan ka dun sa linya? Kasi applicable kay Pen, nakatali na yung ballpen, no? Nanakaw niya pa rin. Woo! Idol! Porket yung MCD kilala. Porket yung MCD kilala, pwedeng magmaang-maangan. Magkalihab lang kanyang bara, pati aspiring ninakawan. Isa kang makata na good-looking. Tingin sa'yo nangingibabaw. Pero nakakurbata din si Lupin. Nakadesente pag nagnakaw. Kaya di na yan makaka-shortcut. Itong GL masasad life. Mga all gods magta-thumbs up dahil lip cram naka-godlike. Ito ba yung carrot nyo, punyeta? Mabenta daw pag nagpabida. Pero ngayon sa bagong meta, iba yung lip cram ng new era. Putang ina. Okay. Mali pala ako. Hindi pala dyan sinabi ni Lip Cram na old god siya sa ender niya. No? Hindi siya. Kaninong laban niya ba yun? Yung matutulog na ako. Baka yung next pa na ito. Iba yung suot niya din dun eh. Parang cream yung kulay ng suot niya dun eh. Iba. Baka yun nga. Hindi siya conflicting na sinabi niya na tinutulugan ko yung old gods. Yeah.
Ano nyo? Ako 9 ako. Same, 9 din sa akin. 9 din sa akin. Uy, scripted na naman. Scripted, oh. Hindi kasi mas na-close out niya talaga yung laban. Ay, yung round niya. Tapos parang ano siya, sa atin parehas tayo na round, parang pataas siya. Or at least, si GL kasi parang pababa. Hindi yung pababa. Mas malakas naman round 3 niya sa 2. Pero hindi kasing lakas ng entrada niya. Yung round 2 entry niya. Overall, lip cramming sa atin. Parang may tabla, parang tabla sa akin to. 9-9. Lip cram second round, GL round 1. So round 1 GL, round 2 lip cram, tapos tie. Pero kung sa overall performance, lip cram din talaga ako dito. 9 ka rin pala sa kay GL. No? Tama. Mali. 6 9 yung din ako kay natignan ko. GL. Kay Paul pala yun. Okay. Uy, muntik na naman ako masabotahe. Magbabaliktad na naman. Baliktad na yung score eh. Pero ang lakas si lip cram dito. Oo. Maganda rin kasi ng pasok niya eh. Parang niya, round 1 niya nasagot niya na yung parating na mga angle ni, although this sobrang nasagot, mas more of disarm, hindi man nasagot, pero na-disarm niya yung angle ni GL. Parang after din naman nitong laban na to, ang daming in-improve ni GL, no? Oo, feeling ko maraming natutunan si GL dito nung nagre-rebut na siya. Nung ginanito siya ni lip cram. Nagkaroon siya ng lessons nag-ascend. Para mag-ascend. Kasi ang hirap parang alam mo yun, pag nung time na to, yun nga, sabi ni Diles, parang napupunta na siya sa overrated eh. Tapos biglang pinatikim ka ng ganito na pati crowd kanya, pati tapos yung ikaw mismo minak kanya na parang akala mo paangat ka na talaga. Yung parang trajectory mo puro paangat lang. Tapos biglang dito ka. Bata ka pa. Parang ginanon ka ni lip cram. Tapos okay, ito pa pala yung mga kailangan kong gawin. So, buti rin. Kasi nga, ito mo na sa finals, di ba? I think kung ito yung dala niya sa hindi man naging EJ, GL versus kung ito Ahon. ganito yung ginawa niya kay EJ, talo siya dun Oo. Di abot. Di ba? Hindi man naging GL Surman versus Ahon, naging headliner naman siya, no? Naging final siya. So parang malaking bagay yung mga ginawa sa kanya ni Lip Cram dito. Lalo na naging katapat niya sila Sur at saka JD, mga Oo, no. nang uuga ng mga pagbago ka, 'di ba? Maano ka doon sa dalawang 'yun eh. Aggressive sobra eh. Wait lang, puro siga na kalaban ni GL, no? Oo. JD, Sur, tsaka EJ, parang puro may presence talaga. So, ano kaya nangyari, no? Sumabay siya. GL Romano. GL Romano, no? Tapos, Tingnan nyo! Tingnan nyo! May chance na ma-overpower siya dun ni Romano sa presence alone. Yung mga nang-uuga. Kaya kung lumang flip-top GL Across. Pero maganda kay GL, hindi siya apektado ng mga physicalities na Tulad nito, di ba, tinulak siya ni pero light lang, grabe yung kay Sur eh. Yung kay Sur, may halong pikon naman talaga yung kay Sur. Ito light lang, parang sige na, mag-perform ka na doon. Hindi enough na para mag-choke siya or makalimutan niya siya. Out of composure. Bad trip si Batas dun eh, no? Yo, di maganda yan, man. Ganun ba sinasabi? Tingnan natin yung score nito kay Enigma. Well, kapalentong 10, GL vs. Lip Cram, mag-i-ice pang beses para sa kanilang pareho at para sa ninyo.
Grabe yung rounds ni Lipram. Yan yung mga laban na tingin ko panalo lahat talaga. Pero ang boto ng Urado, 3-2, magigay para kay Lipram. Dikit 3-2, dikit pa rin. Actually, sa scoring din natin. Dikit din sa atin. May tablang dikit. Pwede talagang preference mo na rin kung pwede kasing sulat ka tumin. Let's say si Flick, kunyari, di ba, tonto siya kay Oppenheimer. Nairi. Gano'n siya eh. Pero, ayun. So, for sure, mas malakas pa. I mean, pareha silang may natutunan pa dito. Hindi lang naman si GL. Si Lipcram naman din, kahit dati pa nakikita mong lagi may ini-improve. So, hindi rin naman siya ganito nag-start. So, lalo niya pa namamature yung style niya, lalo nitong mga huli. Excited lang sa Sayad, Sayad Lipcram. Pwede so, talaga maging yun. Battle yun talaga. Pwede maging so, yung sinabi nung nag-comment sa dun sa poll. Sabi niya, love him or hate him, Lipcram is top tier. Totoo naman. Sobrang mapapansin mo talaga yung intrigue kasi ng sulat niya. Ang daming double meaning pa pala or triple meaning. Tapos natutulugan na hindi na niya ine-emphasize. Makita mo talaga na parang basic lang sa kanya kasi lahat ng battles niya may ganun eh. Kahit sabihin mong makakiri yung main main weapon niya, kahit tanggalin mo yun, tignan mo yung ibang ginagawa niya, yung technicalities yung na ginagawa niya. Yung depression na rebat. Depression. Di ba quarantine battle yan? Sana. Quarantine yan. Sobrang lakas nun eh. Parang pang matalino yun na... Di ba? Ano ba yun? Kay Jonas ba yun? Poison? Poison? Na parang... Poison ba yun? Hindi pa Jonas yan. Parang Jonas naalala ko din yung... Ang naalala ko din yung kalokohan ni Jonas. Oo, yung naglabas ng mga papel. Pucha yung baka yung picture ng sino pinaka-last trip na battles na napanood ko na. Grabe yung battle. Panawari ko mamaya. Gusto kong matawa ngayon. Muntik na natin yun yung review dapat eh. Kaso diba nagtatry tayo mag-simulate ng yung pwede mangyari sa Aon. Pero daan natin yung susunod. Sobrang laugh trip dun eh. Minsan naman yung mga di kailangan mag-isip. Oo nga eh. Sige. After na naman tayong mata pobre niyan. Ayun. So natapos na tayo sa isa na namang episode ng review. Itong laban na to, hindi ko natatanong kung may na-miss kami dahil sure meron. Doon pa lang sa number ng dami naming mali. Poison pa lang na nilista ni GL. Dami ko nang hindi na naisulat. Comment nyo lang dyan ano yung feeling nyo rin sa battle na to, ano yung mga insights na nakuha nyo, sa tingin nyo, mga nailabas pa nila na hindi namin masyado na highlight. And ayun, tuloy lang tayo sa pagtapik hanggang sa susunod na episode. Tapik Squad out.